ang Diyos maraming gustong gawing himala sa buhay mo. Ang gusto ng Diyos, dalhin ka sa isang malagong paglilingkod. Hindi lang yan ang plano ng Diyos sa iyo. Ang gustong makita ng Panginoon sa atin ay ang ating pananampalataya. 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 To God be all the glory! Welcome to the Sukkot Flock Evangelism, sponsored by the Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. It is God's invitation to us all, as it is written in Matthew chapter 11, verse 28, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest." We believe that God will speak to us and will do marvelous things in our lives. So now, let us now welcome our host this afternoon, Pastor Mai Ventura. Praise the Lord! Hi everyone, this is Pastor Mai Ventura, your host for our Sukkot Flock Evangelism. As it is written in Psalms 133 in verse 3, "Behold, how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Let us lift our hands in the sanctuary and bless the Lord." This is the kind of worship our God in heaven is looking for, to worship Him in spirit and in truth. This afternoon, beloved, in our flock evangelism, God will work mightily in us. Wherever you are, please join us in this virtual evangelism prepared and sponsored by the Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. And to start with, I will now give this podium to our praise and worship singers. To God be the glory. To God be the glory! Yes. Praise the Lord. We thank the Lord for He has given us faith. And because of this, we have enough courage, hope, confidence, and calmness, and assuring trust that all will come well. Amen. Even Praise the though to Lord. the world it may appear to come out most badly. To God be the Praise the glory! Lord. Hallelujah! Hallelujah. Praise God! Hallelujah! I'm reaching for the prize. I'm giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than he that is in the world. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah. Hallelujah! Glory to God! I'm reaching for the prize.
Christ. I'm giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Faith, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Yeah. Praise God. Hallelujah. Greater is He. Greater is He that's living in me than he that is in the world. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. God, praise God. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Praise God. And for the opening prayer, we will be led by one of our elders here in Sukat, Elder Marvin Magat. Praise God, beloved. We may now be experiencing troubles, hardships, and sicknesses. But know this, that there is only one power in the world, great enough to help us rise Amen. above the difficulties we face, and that is the power of God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Above all powers, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Hallelujah. Crucified and laid behind the stone, you lived to die, rejected
above all powers, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Let's praise the God. name of our Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Hallelujah. to God. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. O purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Luwalhati sa iyong dakilang pangalan, O Diyos. Muli nagpapasalamat kami sa mga pagkakataong ito, sapagkat muli, O Diyos, ang bawat isa sa amin ay iyong inaabot ng iyong mga salita. Tunay, O Diyos, na sa aming panahon, masigit naming kailangan ang mga salitang magbibigay sa amin ng lakas, na ito'y hindi namin makukuha sa mga bagay ng sanlibutan, kundi ito'y makukuha namin, O Diyos, sa pakikinig ng iyong mga salita. Kaya muli, O Diyos, ang aming dalangin na Ikaw ang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin, sa bawat salitang mahahayag sa bawat isa sa amin. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na magbigay ng pag-asa sa bawat isa, O Diyos. Ikaw ang patuloy na magbigay ng kagalingan, O Diyos, sa bawat isa. Tulungan mo ang iyong kakasangkapanin na magdadala ng iyong mga salita. Ikaw ang patuloy na mangusap sa pamamagitan ng kanyang mga labi. At tulungan mo sa aming mga kaibigan na makikinig, O Diyos. Ikaw ang patuloy na magbukas ng pintuan ng pananampalataya ng bawat isa. O Diyos, katagpuin mo ang pangangailangan naming espiritual. At O Diyos, Ikaw ang patuloy na magpalakas sa amin. Tulungan mo, O Diyos, Ikaw ang patuloy na magbigay ng pagtatagumpay sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
Amen. Testimony is a miraculous work of God to His people. Changed life is not an ordinary thing because every human being has their own weaknesses. But from the moment you receive Jesus Christ as your personal Savior, your life will be changed. And so this afternoon, we will be hearing a living testimony from one of the young people whom God has changed so much. And this testimony will come from our brother Marvin Vergara, who was converted by one of the elders here in Sukat Local Church. To God be the glory. Brother Marvin is a typical young people whose character and main focus is doing the usual things people his age does that makes him just like anybody else. Ako po ay isang ordinaryong kabataan na ang gawain po ay ang mga pansalibutang mga bagay. Ako po ay laman ng inuman, ng barkada, at nakakabot po kami sa mga iba't ibang lugar upang maglaro po ng basketball at the same time para makipag-inuman din po sa aking mga iba pang mga barkada sa mga iba't ibang lugar. At ito po ang nagbibigay sa akin ng kasiyahan sa pamumuhay sa mundong ito. Wanting to be a normal individual, to be acquainted with colleagues is far more important than anything else. He studied very hard to fulfill his dream, which helped his family in the province, which made them very proud of him. Ako po ay nagpatuloy-tuloy sa aking pag-aaral sa kurso po na Technical Vocational 2 years na automotive. At dumating po ang isang araw na ang aming school ay nag-offer po sa amin na ipasok po kami sa isang kumpanya sa Isuzu Philippines Corporation. At bago pa man po ako gumraduate sa kursong yun, nagkatrabaho na po ako. At natanggap at nabigyan ng pagkakataon upang makapasok sa kumpanyang yun. At syempre nga, na nakakapagtrabaho ako, nabibigay ko yung pangangailangan ng aking pamilya na kung saan yung kanilang inaasahan sa akin ay malaki. Natutustusan ko yung mga gastusin sa amin, sa pagpapaaral ng aking kapatid, sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. At gano'n na lamang ang pagiging proud sa akin ng tatay ko. Siyempre, yung anak niya may trabaho, tapos nakakatustos sa aming pang-araw-araw na pangangailangan, sa mga gastusin. Kaya gano'n na lamang yung paghanga at pagbilib niya sa akin bilang kanyang anak. But God has a different plan for everything. He's opened a new door of God's marvelous works in Brother Marvin's life when he was invited by his aunt Elder Mabel to join her in worship service of the PMCC Fourth Watch. And because he was a very typical shy provinciano back then, he couldn't refuse her invitation. Hanggang sa isang araw ay naisipan kong bumusita sa aking tita na si Elder Mabel. At siyempre, linggo. Sakto nun, may samba. May samba daw sila sa kanilang church. At siyempre, bilang kanyang pamangkin, nahiya naman ako na hindi sumama. Although na pagdating sa mga ganyang bagay, sa salita ng Diyos, sa mga pagsimba, talagang nahihiya ako. Siyempre sa amin sa probinsya, kapag maka-Diyos ka, idinadown ka nila. Kumbaga ang babaw ng tingin nila sa'yo.
Pero nahiya ako sa kanya kasi tita ko siya. Kaya wala akong nagawa kundi sumama sa kanya. In-invite niya ako, sabi niya sa akin, sige, Toy, sama ka sa amin, sasamba kami ngayon sa chapel. This paved the way for him to realize the importance and the purpose of life. Hanggang sa napakinggan ko ang salita ng Diyos at kumbaga parang may kakaiba akong naramdaman sa aking puso na kung saan yung mga katanungan ko sa aking isipan ay nagkaroon ng kasagutan. Siyempre, bilang isang kabataan, ang normal na isip ay mag-aral, pagkatapos ay magkakatrabaho, magkakapamilya. Unknowingly, he found himself wanting to attend the services every now and then. Attending the Sunday services is one priority he wouldn't want to miss. Hanggang sa malaman ko na ang function pala po natin sa mundong ito ay hindi lamang sa mga gayong bagay. Kailangan pala po nating maglingkod sa ating Panginoon. At hanggang sa sunod na linggo, mula po sa Kabuyaw, sa Laguna, kung saan ako nagdodorm, pumunta puli ako dito sa Dako ng Sukat upang sumamba. At nainganyo na ako na makinig ng salita ng Diyos na kung saan ito ang siyang patuloy na nagbukas ng aking puso, ng aking isip at patuloy na nagpakilala sa akin kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Life is not that easy. All of us are experiencing trials and hardship, especially to those who wants to serve the Lord. Bilang isang mananampalataya, hindi tayo accepted sa mga pagsubok ng buhay na ito. Dumating sa punto na yung aking tatay ay nagkasakit. Meron siyang TB, meron siyang komplikasyon sa kidney, at lubos akong nabahala sapagkat sa mga ganong karamdaman, madalang yung nakakasurvive. Pero dumating din sa akin ng kaisipan na merong Diyos na kung saan sa paglilingkod, hindi ka niya iiwanan sa mga pagsubok mo sa buhay. At pinag-pray ko na ang aking tatay ay gumaling sa karamdaman. Pero biyaya ng Panginoon, ang Diyos ay tumugon at hindi ako binigo sa aking gusto. Tuluyan, mga 2 buwan, yung tatay ko ay gumaling sa karamdamang yun. Realizing that life is just temporal, that is just borrowed from God, he desired in his heart to make the best use of it in the most meaningful way. And this is to dedicate his life in the full-time ministry. Na-realize ko na kung ganun lamang ang buhay natin, bakit hindi pa ako magpagamit sa ating Panginoon? Na kung saan yung aking tulong na naibibigay para sa gawain, alam kong kulang na kulang pa yun. Kaya dumating sa punto na nagpasya ako na yung aking sarili, yung aking buhay ay ialay ng buong buo sa ating Panginoon. At nag-resign ako sa aking trabaho na kung saan ito po'y hindi naging madali sa akin. Kasi yung tatay ko po ay unbeliever pa rin. At nung nagpaalam ako na magre-resign para magtalaga, bumunot siya ng baril at nagpaputok kasi hindi nga niya tanggap yung pagtatalaga ko. But he stood on the promises of God, and from then on, in spite of the many trials, hindrances, especially from his family, he continued to dedicate his calling from the Lord. Pero ganun pa man, alam ko na may gagawin ng Diyos sa akin.
ay ang pag-alala ng Diyos sa aking pamilya. Mahirap man ang ministry, pero nagpapasalamat ako sa Diyos dahil alam ko na siya ang patuloy na sasama sa kanila. Kaya purihin ang ating Panginoon sapagkat ang Diyos ay mabuti. Sa mga pagsubok, manampalataya ka lamang, ang Diyos ang magkakaloob sa iyo ng kasagutan. Kaya sa mga kapatid na patuloy na lumalaban upang maglingkod sa ating Panginoon, laban lang po kayo. Ang Diyos po ang magbibigay ng kasagutan sa ating mga katanungan, sa ating mga pagsubok sa buhay. Ang Diyos po ang sasama sa atin. At sa aming mga kaibigan na nanonood, tandaan po natin na tayong lahat ay haharap sa ating Panginoon. Hindi po hanapin ng Diyos kung ano po ang pinag-aralan natin. Hindi po hanapin ng Diyos kung tayo po ba ay naging mayaman, kung tayo po ba ay naging tanyag sa mundong ito. Ang hahanapin po ng Diyos ay yung mga bagay na ginawa po natin para sa Kanya. Kaya huwag po nating sayangin ang ating buhay. Tayo po ay maglingkod sa ating Panginoon. Tanggapin po natin siya bilang ating personal na tagapagligtas. At tayo po ay maglingkod sa Kanya. Purihin po ang ating Panginoon. And now, let us witness a video special number and presentation from our very own Young Watchers Department. To God be the glory. Mayat-maya ang putok ng bulkan na tumagal hanggang bandang alas 4 ng madaling araw. 2 beses lumindol ng malakas sa lungsod bago at pagkatapos ng pagbuga ng lava. A magnitude 5.8 earthquake hit Surigao del Sur early this morning. With the number of COVID-19 cases growing worldwide, the province of Manitoba announced its first confirmed presumptive positive case Thursday, a woman who recently traveled from the Philippines. Mahigit 2.5 milyong empleyado raw ang nawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng mga negosyo dahil sa COVID pandemic. Pwede pa raw umakyat ang bilang na yan sa 5 milyon. Mukhang maraming sakuna pagpasok nitong taon, tila nagbabago na ata ang takbo ng panahon. Ito ang tamang oras at pagkakataong itoon, pagbulayan kung may kaugnayan tayo sa Panginoon. May dahilan kung bakit na sa ganito na sitwasyon tayong lahat, kasi may pinababatid sa atin ngayon na dapat manumbalik tayo. Ito ang solusyon, hindi kung sino-sino pa ang iyong kwestiyon. Mangyayari talaga ang mga bagay na nakatakda, pasimula ng kahirapan, umpisa to ng tanda. Ngunit kailangan lumalaman, dapat maging handa, dahil nalalapit na ang pagdating ng mayakda. Marahil nag-iisip ka na kung paano ba ang bukas, sapagkat may epidemyang hanggang ngayon walang lunas. Kaya dapat mong malaman kung anong dapat gawin. Walang iba kundi ang Diyos ay simulan mong sambahin.
Lord, as you draw me near, desperate for you, desperate for you, I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you like a rushing wind. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want
Beloved, God has a purpose why we are here. God loves you and me. And so His love comes fully from His very word. And so, let us welcome our beloved head pastor of Sukat Local Church, Presbyter Ruben Ventura. Let us all rise and let us sing the song, Holy Spirit. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare
will be overcome by your presence, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. It is indeed a wonderful Sunday, and I am pleased to welcome you once again in our online flock evangelism. Please make it a habit, especially to our friends, to watch and continuously follow us in our program every Sunday. I myself has this kind of feeling of excitement in bringing to you the Word of God. Hallelujah. And without any further ado, let us now study the Word of God. But before that, may I ask everyone to just close your eyes so we can now pray. Praise the Lord. Hallelujah. To God be the glory. Praise God. Hallelujah. Our gracious Father, we come to you with an open heart. Because without your help, we can do nothing. We are just strangers and passers-by here on earth. But it is not your plan for us just to wander around without hope. Your plan is so perfect, and that is for us to serve you. And so you have sent your only begotten Son, our Lord Jesus Christ, to redeem us from all our transgressions. And if people would only believe and accept that He died on the cross for us instead of us dying because of our sins, we will receive the grace of salvation from you. We will have the promise of eternal life. We will no longer be prodigals and wanderers, because we will have the grace and the privilege to be called children of God. We can find shelter in your church. We will no longer be estranged, because we have now a heavenly citizenship because of your great love and mercy for all of us. Father, we entrust to you our friends who are watching with us today, that all their questions will be answered by your very word, and that they would allow your Holy Spirit to move in their hearts. And to our brethren, help their faith to grow more as we study your word. These things to all and trust in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Ang pagpupulay po natin sa mga sandali ito ay masusupungan po natin sa aklat ng Job sa kapitulo 26 sa talatang 15. Our meditation this afternoon will be found in the book of Job, chapter 36, in verse 15. At nais ko pong basahin sa Temporary English Version. Ganito po ang ating mababasa. But God teaches people through suffering and uses distress to open their eyes. Our topic in our meditation this afternoon I entitled Lessons from Sufferings. Lessons from Sufferings. Amidst the ongoing pandemic crisis called COVID-19 or novel coronavirus, people are asking so many questions about this virus. One of these questions is this: if God is good and loving, why does He allow
sufferings and bad things to happen. Alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, walang salitang makapaglalarawan sa sakit at pagdadalamhati na nararamdaman ng lahat ng naapektuhan ng coronavirus ngayon. Maraming mga nakalulungkot na kwento, puno ng paghihirap, at maraming tao ang nagtatanong na bakit ipinahintulot ito ng Diyos? Why? Why did God allow this? At ang mga pangyayari sa mga nakalipas na buwan hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na nagdudulot ng pag-araw-araw na maramba, hindi lang sa maraming tao, kundi maging sa lahat po sa atin. There's illness, abuse, broken relationships, betrayal, sorrows, injuries, disappointment, heartache, crime, and death. And perhaps you've been asking the question, why? Why me? Why now? Bakit ako? Bakit ngayon? Why all of this? If there's a loving and powerful God, why do bad things happen to good people? Sa kabilang banda, mga kapatid, mga kaibigan, ang tanong na nararapat na sa atin, paano tayo mga mananampalataya magre-react at tutugon sa pandemic na ito? Ano ang dapat natin sabihin sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ibang tao patungkol dito? We praise the Lord, brethren. There is no better place to go in order to get the right answer than in God's words. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Isinulat para sa atin. Ibinigay po ito sa atin upang ang tao ay magkaroon ng kamalayan at kaalaman sa kanyang kalooban. Ang sabi sa unang Korinto sa kapitulo 10 sa talatang 11, ang pahayag po ng banal na kasulatan, nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo naman nabubuhay ngayon, huling araw ay maturuan. Praise the Lord! In order for us to have a better and purer understanding of what the Bible says about this issue, is that God's words must be preached by the true sent ones of God. Sapagkat yaong kung mga sinugo ng Diyos ang inutusang magsalita at mangaral ng salita ng Diyos sa gitna ng maraming kamalian at kawalang katotohanan. Sinasabi po yan ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa aklat ng Juan sa kapitulo 3, ang talata po ay 34. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Kaya purihin ng Diyos sapagkat sa atin maliwanag ang ating napapakinggan ay salita ng Diyos. Kaya gaya po ng ating teksto sa aklat ng Job sa chapter 36 sa verse 15, gaya po ng ating binasa kanina, sabi po ng ating teksto, but God teaches people through suffering and uses distress to open their eyes. So, what does God wants us to see in our sufferings? What is God's will and what is His purpose? Why He allows these things to happen? Kaya maaari ba natin sabihin ang coronavirus at ang iba pang kasakunaan na nangyayari sa mga nakalipas na panahon ay kaparusahan ng Diyos sa ating mga tao? Ang katotohanan, hindi natin tiyak, hindi natin maipapalagay at matitiyak ito dahil hindi po tayo Diyos. Ngunit, mga kapatid, mga kaibigan, ang isang bagay na matitiyak natin
ay may mensahe at may layunin ng Diyos sa lahat ng nangyayari sa ating mundo. Ito man mabuti o masama, ito ang mas higit na dapat po nating maunawaan. Ano ang kalooban ng Diyos? Ano ang layunin niya? Ano ang lesson na nais niyang matutunan at maalaman natin kung bakit ipinahihintulot niyang mangyari ang mga bagay na ito? Yan po ang aalamin natin sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos. 4 lessons from sufferings. Lesson number 1, God allows sufferings and bad things to happen to bring people to return and repent. Nais kong basahin ang aklat po ng Amos sa Kapitulo 4, mula sa talatang 7 hanggang sa talatang 9, ay ganito po ang ating mababasa. Hindi ko rin pinapatak ang ulan na kailangan ng inyong halaman. Nagpaulan ako sa isang lungsod, ngunit sa iba'y hindi. Dinilig ko ang isang bukirin, ngunit ang iba'y hinayaang matuyo. Kaya't naghanap ang mga tao mula sa 2 o 3 lungsod ng tubig sa karatig lungsod, ngunit di rin napatid ang kanilang uhaw. Gayunman, hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Sinira ko ang inyong pananim sa pamamagitan ng mainit na hangin at amag. Kinain ng mga balang ang inyong mga halaman, pati ang mga puno ng ubas, igos at ulibo. Gayunmay, hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa mga talatang ito, mga kapatid, mga kaibigan, na atin pong binasa, makikita natin na ginagamit ng Diyos ang mga kapighatian, kahirapan, masasamang pangyayari, o sabihin ho nating trahedya, upang pagsisihin at papanumbalikin ang mga tao sa Diyos. Kaya sa binasa natin, maging ang mga salot. Makikita natin yung sa mga talatang binasa natin, makikita natin na ang Diyos nagparating sa Israel ng tagtuyot. Nagpadala ng salot sa kanilang mga pananim dahil sa kanilang pagtalikod at paglimot sa palatuntunan ng Diyos. Kaya upang sila ay papanumbalikin at pagsisihin sa kanilang mga kasalanan, ginagamit ng Diyos maging ang mga pangyayari na hindi po natin gusto. Kagaya po, mga kapatid, mga kaibigan, na makikita natin sa banal na kasulatan, kagaya na lamang ng kalagayan ngayon ng bawat isa sa atin. Sa gitna ng pandemic crisis na ito ng COVID-19, marami po ang mga katanungan patungkol dito. At ang isa sa mga tanong ay ito, mga kapatid, ito ba ang paghuhukom na ng Diyos sa atin? Pinaparusahan ba tayo ng Diyos? Ang Diyos ba ay galit sa ating henerasyon? Ito po ang tipikal na katanungan ng marami sa tuwing dumarating ang isang malaking sakuna. At maaring ito po, mga kapatid, mga kaibigan, ay natural at marapat lamang na itanong ng mga tao. At ang sagot sa tanong po na ito ay makikita natin sa kasaysayan ng mga Israelita. Pag atin pong babasahin ang 2 Chronicles sa chapter 6 verses 24 hanggang 31, makikita natin dito ang mga pangyayari, ang mga salot, plagues, pestilence, and all sorts of natural catastrophes. Pinarating ng Diyos sa mga Israelita na kapag uugatin po natin sa kasaysayan ng Israel ay dahil sa kanilang kasalanan. Sin, which is disobedience and violations of God's laws, is the prime root cause of evil, whether it be moral and natural in kind. Yan po ang sinasabi sa aklat ng Romans
sa Kapitulo 2 sa talatang 9. Pansinin po natin ang sabi ng Apostol Pablo. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Hintil. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya, maaaring sabihin natin, darating ba ang panahon na gagamitin ng Diyos ang mga kalamidad at kasakunaan, gaya ng mga lindol, salot, kagutom, upang parusahan ang mga tao? Ang sagot po, batay sa mga talatang binasa natin kanina, gaya po sa Israel, ang sagot ay opo. Sa lumang tipan, madalas ay pinahihintulot ng Diyos na maranasan ng Israel at ng mga kaaway nito upang ipakita ng Diyos ang kanyang galit at ang kanyang hindi pagsang-ayon sa kanilang mga kasalanan. Pagbabasahin po natin ng Deuteronomy chapter 28 verses 21 hanggang 22, makikita po natin ng isang halimbawa. Ganito po ang sabi, hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Lilipulin kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng sakit na pagkatuyo, na nag-aapoy na lagnat, pamamaga ng katawan, at sakit sa balat. Padadalhan din niya kayo ng matinding init at tagtuyot. Hindi kayo titigilan ng mga ito hanggang hindi kayo nalilipol. Ba, grabe po pala ito. Na pinahihintulutan ng Diyos sapagkat ibig ng Diyos pukawin ang ating damdamin. Makita natin ang ating kasalanan at tayo ay manumbalik sa Diyos. Yan po ang ginawa sa Israel. Pansinin pa natin sa chapter 28, sa verse 59, ito pong Deuteronomy. Ang sabi, kayo at hanggang sa inyong kaapu-apuhan ay padadalhan niya ng matinding kahirapan at mga salot na walang katapusan. Grabe po pala. Mga kapatid, mga kaibigan, hanggang sa kaapu-apuhan. Sipin niyo po, mga kapatid, diyan pala sa mga pangyayaring ito, ang Diyos ay may mensahe na dapat nating matutunan. Napakarami pong mensahe ang bawat pangyayari sa ating panahon, sa ating buhay. Naalala ho natin katulad din ng pinarusahan ng Diyos ang Ehipto sa pamamagitan ng 10 salot dahil sa katigasan ng puso ni Paraon at hindi pagpayag na palayain ang bayan ng Diyos. Di ba sa aklat ng Exodo chapter 8, chapter 9, chapter 10, makikita po natin ang mga salot na iyan. Kaya nga po, sa mga sandaling ito, sa panahong ito ng COVID-19, na nagdala ng matinding takot at pangamba, na dapat makita ng tao ang pangangailangang manumbalik sa Diyos. Ang pangangailangang tayo po ay magsisi. Purihin ang Panginoon. Kaya nga ang Panginoon sa kanyang pagtuturo, ipinahayag niya ang kahalagahan na ang tao ay magsisi. Makikita po natin yan sa aklat ng Lucas sa Kapitulo 13 sa talatang 3 hanggang sa talatang 5. Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Purihin ang Panginoon. Kaya makikita po natin, mga kapatid, mga kaibigan, ginagamit ng Diyos ang mga pangyayari sa ating buhay, mabuti man o masama, na ang tanging layunin at nais niya na tayo po ay manumbalik sa Kanya, na tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Gaya ni Jonas, si Jonas nang siya ay nasa kalaliman ng dagat,
dahil sa kanyang pagsuway sa Diyos, nakita niya ang kawalan niya ng magagawa at nagpasimulang si Jonas ay tumawag sa Diyos. Makikita po natin ang katotohanan yan sa aklat ng Jonas sa Kapitulo 2 sa talatang 1 hanggang sa talatang 2. Ang sabi, habang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya ng ganito, Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa inyo, at sinagot ninyo ako. Mula sa daigdig ng mga patay, ako'y tumawag sa inyo, at dininig ninyo ako. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ito ang lesson na natutunan ni Jonas. Natutunan niyang manumbalik sa Diyos at magsisi sa kanyang pagsuway sa Panginoon. Yun nga lang, through painful experience, pero hindi pa nahuli ang lahat sa kanya. Kaya nga sabi nga po sa Proverbs, maalala natin sa chapter 20 sa verse 30 sa Temporary English Version ang pagkakasabi, sometimes it takes a painful experience to make us change our ways. Change our ways. It means we must return and repent. Praise God. Kagaya ni Jonas at ng mga tao sa Ninibe. We ought to do the same. We must also repent and return to God in these times. Instead of continually rejecting God's appeal. Gaya po ng bayan ng Ninibe. Alam niyo po, yung bayan ng Ninibe, yan po ang lugar na ang mga tao ay napakasama, kaya si Jonas inutusan na doon ay mangaral. Dahil ang pasya ng Diyos, ang Ninibe, sila ay wasakin. Pero nang sila po ay nanumbalik sa Diyos at magsisi, alam niyo po, napakaganda ng talata, binago ng Diyos ang kanyang pasya. Sa Jonah chapter 3 verse 10, makikita po natin, nang magsisi ang mga tao sa Ninibe, ang sabi, nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, sipin ninyo, wawasakin ang bayan ng Ninibe dahil sa kanilang kasalanan. Mapapahamak sila, parurusahan sila, pararatingin ng Diyos ang kanyang galit. Pero nang sila'y magsisi, manumbalik sa Panginoon, binago ng Diyos ang kanyang pasya. Praise the Lord. Kaya ano ang lesson na nais niyang matutunan at maalaman natin? Bakit ipinahihintulot niyang mangyari ang mga kahirapan, kapigatian o mga masamang pangyayari? What does God want to teach us in our suffering? Lesson number 1, God allows suffering and bad things to happen to bring people to return and repent. Inagamit ng Diyos ang mga kapighatian, kahirapan o masamang pangyayari o maging ang trahedya upang pagsisihin at papanumbalikin ang mga tao sa Kanya. Lesson number 2, what does God want to teach us in our suffering? Lesson number 2, God allows suffering and bad things to happen to bring out a greater good from evil. Yes, amen. Yan po ang sabi sa aklat ng Romans chapter 8 verse 28. Alam ko pong maraming nakakaalam ng talatang ito. Ang sabi, and we know that in all things God's works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pansinin natin mga kapatid, hindi po sinasabi ng talata na ang Diyos ang may likha ng kasamaan at kahirapan at pagdurusa. Pero pansinin ninyo, ang kanyang pangako, lahat ng bagay, anya, magkakalakip-lakip na gagawa at magdudulot ng mabuti sa mga umiibig sa Kanya.
Pansinin pa natin na ito po'y hindi ipinangako ng Diyos sa lahat ng mga tao, kundi doon lamang, ang sabi, sa mga umiibig sa Kanya, sa mga sumusunod at gaganap ng Kanyang kalooban, na maging ang masamang pangyayari ay kayang gawin ng Diyos na mabuti. Halimbawa ho, the Old Testament gives us a great example in the story of Joseph. Alam ho natin, kilala natin si Jose, si Joseph. Siya po ay dumanas ng matinding pagdurusa nang ipagbili siya ng kanyang mga kapatid. Alam niyo po, at alam ko, lahat po tayo'y nakauunawa, na wala na pong mas masaklap at masakit na pangyayari sa isang bata, kundi ang ikaw ay mahiwalay sa iyong mga magulang. Si Jose, alam natin, ipinagbili ng kanyang mga kapatid. Hindi para maging prinsipe sa Ehipto, kundi para maging alipin po sa Ehipto. At napakarami pang masasaklap na nangyari sa buhay ni Jose, nang siya ay paratangan ng isang bagay na hindi naman niya ginawa. At siya'y ipinagbilanggo sa mahabang panahon. Sipin ho ninyo. Ngunit nang makalipas ang maraming taon, si Jose ay nalagay sa isang mataas na posisyon sa Ehipto. Imagine, ito ang naging daan upang maligtas ang kanyang sambahayan at ang maraming mga tao. Praise the Lord! Kaya nga po, nang magtagpo ang landas ni Jose at ng kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya, sa halip na siya ay magalit, kumbaga, at maghiganti sa kanyang mga kapatid, this is what he said to his brothers in Genesis chapter 50 in verse 20. Ang tugon ni Jose, pansinin niyo po, napakaganda ng kanyang salita. Dito ang sabi, "You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives." Praise the Lord! Sa mabuting balita po, ang pagkakasabi po nito, ang wika po dito ay ganito, "Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy naligtas ang marami ngayon." Wow! Hallelujah! Glory to God! Amen! Kaya nga kung nagawa ng Diyos ang pinakamasamang pangyayari, gawing pinakamabuting pangyayari sa aming mga kaibigan, sa ating mga kapatid, hindi ba niya magagawang alisin ang mga masamang pangyayari sa buhay natin at ito'y gawing mabuti? Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ano ang lesson na nais niyang matutunan at malaman natin kung bakit ipinahintulot niyang mangyari ang mga hindi magagandang pangyayari sa buhay natin? Kahirapan, kapighatian. What does God want to teach us in our suffering? Lesson number 2, God allows suffering or bad things to happen to bring out a greater good from evil. Then, lesson number 3, what does God want to teach us in our suffering? God allows suffering or bad things to happen to be a platform for the glory and power of God. Hallelujah! Makikita po natin ang napakagandang halimbawa dito po sa aklat ng Juan, sa kapitulo 9, ang talata nito ay 1 hanggang sa talatang 3. Ganito po ang ating mababasa. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niyang isang lalaking bulag. Mula pa nang ipanganak, tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Rabi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag
ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Praise the Lord. Upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ito po ang perpektong halimbawa kung gaano kakalimitado ang kaunawaan po ng tao patungkol sa kalooban at layunin ng Diyos sa gitna ng maraming pakikipagbaka at masamang pangyayari. Kaya po sa binasa natin, gustong malaman ng mga tao ang dahilan kung bakit ang taong iyon ay bulag. Dahil ba siya ay makasalanan o ang kanyang mga magulang? Dito po makikita natin, mga kapatid, mga kaibigan, instead of answering the question of who is at fault, Jesus answered the question, why it happened, which proves to be the more appropriate question to ask. Kita nyo? The answer of Jesus was pointed. Ang sabi, so that the works of God might be displayed. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Kaya hindi po ibig sabihin, mga kapatid, kung minsan ang mga masamang pangyayari, maging ang mga karamdaman ay pinahihintulot ng Diyos upang mahayag ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos. Alam niyo po, habang binabasa ko itong talata, may isa pang talata. Naalala natin yung pangyayari nang magkasakit si Lazaro na kaibigan ng Panginoon. Sa Juan chapter 11 sa verses 3 to 4, gusto ko lang pong basahin. Napakaganda po ng pangyayari dito at makikita natin kung paano nahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi po, nagpasugo nga sa kanya ang mga kapatid na babae na nagsasabi, Panginoon, narito siya na iyong iniibig ay may sakit. Ngunit pagkarinig ni Jesus nito, sinabi niya, ang sakit na ito'y hindi sa ikamamatay, kundi sa ikaluluwalhati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan niyaon. This sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. Alam po natin ang pangyayari. Si Lazaro, sa sandaling ito, siya po ay nag-aagaw buhay. Yung kanyang kapatid na si Marta at Maria, kumbaga, nagpadala ng mensahero para sabihin sa Panginoon, mamamatay na si Lazaro, yung kaibigan mo, parang sinasabi, pumunta ka na sa bahay namin, ipag-pray mo para mabuhay siya. Pero makikita ho natin, na-delay ang pagpunta ng Panginoon ng 2 araw. Kaya makikita natin, inabutan ng Panginoon si Lazaro, nasa libingan na. Nasa libingan na. At alam natin ang pangyayari, mga kapatid. Si Lazaro namatay dahil sa kanyang sakit. Kaya parang sinisisi ni Marta ang Panginoon sa John 11 verse 21. Sabi ni Marta, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Parang sinisisi ni Marta na kung ipinag-pray nyo si Lazaro, hindi sana siya namatay. Pero naalala nyo ang sabi ng Panginoon sa unang talata na binasa natin, ang sakit na ito ay hindi ikamamatay, kundi ikaluluwalhati ng Diyos. Bakit ito sinabi ng Panginoon? Sapagkat ang plano ng Diyos, si Lazaro mula sa mga patay ay buhaying maguli ng Panginoon. Diba? Sa chapter 11 verse 39 hanggang verse 44 ng aklat ng Juan, dito makikita natin, si Lazaro, 3 araw ng patay, pero binuhay ng Panginoon. Sa aming mga kaibigan na nanonood ngayon, maaring tayo po ay may sakit. Pero pag ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, pwede pala nating sabihin, ang sakit na ito ay hindi ikamamatay, kundi ikaluluwalhati ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah!
Glory to God. So, ano ang lesson na matututunan natin sa karamdaman ni Lazaro? God allows sufferings or bad things to happen to be a platform for the glory and power of God. May mga masasamang pangyayari sa buhay natin na pinahihintulutan ng Diyos upang mahayag ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi po tayo dapat mawalan ng pag-asa. Hindi tayo dapat panghinaan ng kalooban. Ang COVID-19 ay maaring nagdadala sa atin sa kawalan ng magagawa at kawalan ng pag-asa. Ngunit, mapanatag lang tayo sapagkat ipapakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan sa pamamagitan ng pagliligtas sa atin. Amen. It is not only COVID-19 which is hugging the headlines. God's work is also on display. Sa panahon pong ito, makikita natin, maaring ang parang sikat na sikat ngayon ay ang balita ng COVID-19. Kahit saan kang manood ng telebisyon, magbasa ng dyaryo, sa internet, sa lahat, puro COVID-19. Pero sa panahong ito, mga kapatid, pwedeng mahayag ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Kaya marami tayong mga kapatid nakaranas ng pagpapagaling ng Diyos. Sa panahong ito, lalo nating napatunayan, ang Diyos ay makapangyarihan. Sa panahong ito, lalo nating napatunayan, sa gitna ng kahirapan, ang Diyos ay naglalaan. Sa kawalang magagawa, lalong nagiging matingkad ang kapangyarihan ng Panginoon. Glory to God! Hallelujah! Hallelujah! Kaya, ano ang lesson na nais niyang matutunan at maalaman natin kung bakit ipinapahintulot niya na mangyari ang mga kahirapan, kapighatian, masamang pangyayari? What does God want to teach us in our suffering? Lesson number 3, God allows bad things to happen to be a platform for the glory and power of God. Lesson number 4, last but not the least, what does God want to teach us in our suffering? Number 4, ladies and gentlemen, God allows bad things to happen to teach men how to hope and trust God. Hallelujah! Makikita po natin ang napakagandang example na mababasa natin sa banal na kasulatan. Ipinakita ni Jeremias ang larawan ng isang nawalan ng pag-asa. Dito po sa Aklat ng Panaghoy, sa chapter 3, sa verses 1 and 6. Ganito po ang ating mababasa. Ako ang taong nakakita ng pagdadalamhati dahil sa pamalo ng kanyang puot. Itinaboy niya ako at dinala sa kadiliman at hindi sa liwanag. Tunay na laban sa akin ay kanyang paulit-ulit na ipinihit ang kanyang kamay sa buong maghapon. Pinapanghina niya ang aking laman at aking balat at binali niya ang aking mga buto. Sinakop at kinulong niya ako sa kalungkutan at paghihirap. Pinatira niya ako sa kadiliman gaya ng mga matagal ng patay. Dito po, ipinapakita niya ang kanyang mga paghihirap at pagdurusa. Pero makikita po ninyo, dito po sa verse 21, verses 21 hanggang 26, nakita niya na meron siyang pag-asa sa Diyos. At tingnan niyo po, basahin natin ang sabi po ng banal na kasulatan. Verses 21 hanggang 26. Ngunit ito'y naalala ko, kaya't meron akong pag-asa. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa. Kaya't ako'y aasa sa Kanya. Ang Panginoon ay bahagi sa kanila na naghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. Mabuti nga na ang tao ay tumahimik na maghintay para sa pagliligtas ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Hallelujah! Mga kapatid, merong pag-asa sa Diyos. Kahit itong mga masamang pangyayari, meron tayong pag-asa sa Panginoon. Ang kailangan lang makita natin na tayo ay sumampalataya. Kapatid, kaibigan, may pag-asa tayo sa Diyos. Amen. We must all the more anticipate for our blessed hope, which is none other than the return of Jesus Christ for His church. Sinasabi po yan sa Tito, sa chapter 2, sa verse 13. Ito ang ating mapalad na pag-asa as we wait for the blessed day we hope for, when the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, will appear. Praise the Lord! Hallelujah! Yung ating mga hirap, yung ating mga pasakit na nararamdaman, mga kapatid, ang lahat ng ito ay papawiin sa sandaling makita natin ang Panginoon. So when tragedy strikes, as it will, when suffering comes, as it will, when you're wrestling with pain, as you will, and when you make the choice to run into His arms, here's what you're going to discover. You'll find peace to deal with the present. You'll find courage to deal with your future. And you'll find the incredible promise of eternal life in heaven. Sabi nga ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan sa kapitulo 16 sa talatang 33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipagkaisa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanglibutang ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa madaling salita, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng dalawang bagay na kailangan natin sa panahon ng problema at pagsubok. Kapayapaan para mapagtagumpayan at maharap ito sa kasalukuyan. At tapang para harapin ang bukas. Paano? Sabi ng Biblia, sapagkat dinaig niya ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit at sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Inalis niya ang kapangyarihan ng sanlibutan laban sa atin. Suffering doesn't have the last word anymore. Death doesn't have the last word anymore. God has the last word. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Mahal ka ng Diyos. Nais ng Panginoon sa lahat ng mga pangyayari sa buhay natin. Mga kapatid, mga kaibigan, makikita natin mula sa simula ng ating pagbubulay, ang mga halimbawa na ipinakita ko po sa inyo, hindi po nangyari sa kanila. Hindi nila na-realize yung kabutihan ng Diyos na sila ay walang pananampalataya. Ang bottom line ng lahat ng ito ay ang pagkakaroon natin ng pananampalataya sa Panginoon. Si Jose, bakit sa kabila na masamang nangyari sa kanya, sa huli, naging mabuti yung plano ng Diyos sa kanya? Sapagkat si Jose, hindi natinag ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Yung bulag, bakit nahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya? Sumampalataya siya. Si Lazaro, bakit nahayag ang kapangyarihan ng Diyos? Sumampalataya ang kanyang kapatid na si Maria. Sa aming mga kaibigan ngayon na nanonood, nais nyo pong makita ang kapangyarihan ng Diyos, ang kailangan ay sumampalataya tayo sa ating Panginoon. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, ang Diyos ang nakakaalam ng ating mga sitwasyon. Sa anumang kalagayan natin ngayon. Pero mga kapatid, ibig po ba ninyong maranasan, hindi lang basta madilat ang ating mga mata, hindi lang basta matuto tayo sa mga pangyayari sa ating buhay, higit sa lahat, mangyari sa atin ang plano ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ano ang plano ng Diyos? Kaibigan, na ikaw ay maligtas. Aring ikaw ay nagkasakit,
Pero itong sakit mo na ito, gustong gamitin ng Diyos upang ikaw ay maligtas. Aring itong pangyayaring ito, ang COVID-19, ang pandemic crisis na nararanasan natin ngayon, ay maging paraan ng Diyos upang tayo ay manumbalik sa Panginoon, upang tayo ay makatanggap ng kaligtasan. At ang nais ng Panginoon, tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Sumampalataya ka, magsisi at magpabautismo. At ang sabi ng Biblia, ikaw ay maliligtas. Purihin ang pangalan ng Panginoon. As this pandemic continues wreaking havoc today, we must remain hopeful for God's deliverance. Sa mga kapatid, serve God with faithfulness instead of living a life like the unbelievers, seeking greater consecration and rededicating more our lives to serve the Lord. Sa aming mga kaibigan, tanggapin mo ang Panginoon. Sa mga sandaling ito, sa aming mga kaibigan, nais ko po kayong anyayahan na sabayan po ako sa panalangin bilang pagtanggap sa Panginoon. Kung kayo po ay nagnanais na tanggapin ang Panginoon bilang inyong sariling tagapagligtas, sumasampalataya kayo sa Panginoon, inaanyayahan ko po kayo na sabayan po ninyo ako sa panalangin ito. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Ama naming Diyos, ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako kung ako'y nagkasala laban sa iyo. Ako ay nagpakalayo-layo sa pag-aakalang hindi ko kailangan ang Diyos. Nabuhay ako sa sarili kong kaparaanan at katwiran. Ngunit salamat sa iyong mga salita na akin pong narinig sa mga oras na ito. Ako po ay nagsisisi. Tanggapin mo po akong muli. Ako'y nanunumbalik sa iyo sa katotohanang wala akong magagawa kung wala ka sa buhay ko. Iligtas mo po ang aking kaluluwa mula sa pagkapahamak. Saklolohan mo po ako ngayon, Panginoon, at dalhin mo ako kung saan ako makapaglilingkod sa iyo. Salamat po sa iyong mahabaging puso at salamat po sapagkat minahal mo ako sa kabila ng aking mga kasalanan. Tanggapin mo pong muli ako, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. At sa mga sandaling ito, bilang pagwawakas sa ating pananalangin, sa mga kapatid natin at sa mga kaibigan din po natin, kung kayo po ay may sakit, meron po kayong mga kahilingan sa Panginoon, sampalatayanan po ninyo na sa ating pananalangin ngayon, ang Diyos ay gagawang makapangyarihan, ipapakita sa atin ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtugon sa ating mga kahilingan. Tayo po ay manalangin. Glory to God. Hallelujah. Ama naming Diyos, maraming salamat po sapagkat tunay na kayo po ay Diyos ng mga himala. Kayo po ay Diyos na hindi nagbabago. Salamat po sapagkat ayaw ninyo na kami lubusang mahiwalay at malayo sa iyo. At kami sa tuwin ay pinapaalalahanan mo, hindi lamang ng mga pangyayari sa buhay namin, higit sa lahat, ang walang humpay na pangangaral ng iyong mga salita ay nagpapaalala sa amin na kami ay manumbalik sa iyo. Sa mga sandaling ito, idinadalangin ko po, Ama, ang aming mga kaibigan, ang aming mga kapatid na maaring ngayon ay mayroong mga karamdaman, ang iba ay nasa banig ng karamdaman, ang iba ay nasa mga ospital sa mga sandaling ito. Iba't iba po ang kalagayan namin ngayon, iba't ibang mga karamdaman ang maaring nasa amin ngayon. Subalit, hinihiling po namin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Ikaw ang humipo sa bawat mga kaibigan namin, sa mga kapatid namin na ngayon ay may sakit. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, tanggapin ninyo ang banal na pagpapagaling ng Panginoon. Ayon sa inyong pananampalataya, ipagkaloob ng Diyos ang kagalingan
Kung sila man ay nasa mga imposibleng sitwasyon, Aman Diyos, Ikaw po ang gumawa ng paraan sa kanila at makita nila na tunay na sa aming Diyos ay walang imposible. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Sa mga sandaling ito, pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga kaibigan na sumubaybay sa programang ito. Sa lahat ng aming mga kapatid, saan man sila naroroon, ang biyaya at pagpapala mo ay mapa sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, Ama naming Diyos, niluluwalhati namin ang iyong banal na pangalan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. God bless us all. Once again, we are blessed by the words of God we have just heard. Truly, God wants us to be more closer to Him by seeking on His teaching and guidance. To all our avid viewers, our many heartfelt thanks for tuning in with us. To those who are seeking more information and deep understanding about the words of God, feel free to contact us or message us through the numbers flashed on your screen. Till next Sunday, God bless us all. Sa pangalan mo, habang buhay akong